Hi guys! So for today's video, akong ipakita kaninyo guys kung giunsa na ako paghimo katong latest model house. So usa na sugdan, paki-like, follow and share. So thank you so much guys. So tara, let's go. My first step is drafting guys. Nililayout ko yung floor plan para may masundan ako sa pag-start ko ng house miniature. So yan. So dito guys, yung dino-drawing ko na floor plan, ililipat ko na siya doon sa base. So para yun yung susundan ko na. Gaya niyan, sa nakikita nyo, binibuild up ko na yung mga walling. Mahalaga kasi guys yung may floor plan ka kasi yung mga partition wall para pag binild up mo na yung ilalagay mo na yung mga partition wall, may guide ka na. Gagaya niyan yung ginagawa ko. So mabilis na lang kasi may guide ka na doon sa mga partition wall kung saan mo siya ilalagay. Dito naman guys, so nilagay ko na yung second layer para sa second floor. So yan. So lahat ng parts kinat ko na siya para mabilis na yung pagkabit. So diyan bali temporary lang muna yan kasi magdo-double walling ako niyan. Yung ginagamit ko pala dyan is Sintra board. Dito naman guys, nag-start na akong gawin yung sa roofing. So yung ceiling at roofing ko, pinagsama ko na dito sa design na to. Nilagyan ko pala ng pampatigas yung gitna guys. Para tumibay yung Sintra board. So yan. Bali ang ginamit kong roofing dyan is ECP or aluminum composite panel. So ang design ng roof natin is long span. So naglagay ako ng guide dyan para lalagyan ko siya ng Sintra board na strip para magmumukha siyang long span. Dito guys, iniisa-isa ko nang nilagay yung Sintra board. Bali manual ko yung kinating, and then after nyan ititrim ko lang yan, and then lalagyan ko na rin siya ng gutter. So ayan guys, yun yung finish ng ginawa ko. So after nyan guys, pipinturahan ko pala siya.
ibahin ko yung kulay. Dito naman guys is siniset up ko na yung pang ceiling ko sa labas. Para magkakulay na yung yung kisame ko sa labas. So ayan yun. Bali sinasabay ko na rin dyan yung pagkabit nung ilaw. Yan, binubutasan ko siya para dyan lulusot yung ilaw. Kasi mahirapan na ako kung hindi ko pa isasabay yung ilaw niyan. Kasi diretso ko na siyang ididikit. So yan guys. Diyan pala guys, sa pag-setup ng ilaw, min-make sure ko talaga na gumagana lahat ng ilaw kasi once na ma-fix ko na yung ceiling niyan, wala na talaga akong access niyan. Yan naman guys is window or bintana. So, nire-ready ko na lahat ng bintana dyan para mabilis na. Ayan, tinatanggal ko muna ng mga cover. Yan guys. Diyan naman, tinetesting ko siya kung swak ba yung mga bintana. While waiting naman na nagpapatuyo doon sa mga pinipinturahan kong accessories, is nire-ready ko naman dito yung sa flooring. So, ang gamit ko doon sa flooring, yung finish ng flooring is HPL or high pressure laminate. So, gumamit ako dyan ng parang marble na design. So, manual ko lang din siyang kinakat guys. Ang HPL pala guys, hindi siya dapat maingat kang mag-cut nito kasi madali siyang mabasag. So yan guys. So nilagay ko na siya dun sa flooring. And then sa labas naman tayo guys. More on flooring tayo, finish dyan. Finishing ng flooring. Yung mga flooring ko pala guys, ang gamit ko dyan is HPL or high pressure laminate. Mga scrap lang din yan guys kasi dito sa company may mga modular team kami. So maraming scrap, so sayang tinatapon lang, so nagagamit ko siya dito sa miniature na ginagawa ko. Dito guys, ito yung bubong na yung roofing na ginawa ko. So start na tayo magpintura dito guys. Diyan guys, una kong kinulay is red. So hindi ko nga siya nagustuhan. So pinatungan ko siya ng black para mag-dark. And then hindi ko pa rin siya nagustuhan. So ang pinalit ko diyan, pinatungan ko siya ng medyo orange
para magmumukhang brown. Yan. And then dito guys is nag-start na ako mag set up nung flooring. So pareho lang yung finish ng flooring from ground floor to second floor. So gumamit pa rin ako ng HPL na marble finish. So ingat lang pala tayo guys kung gusto nyong gumamit ng ganitong materyales, HPL. Medyo matigas siya and then madaling mabasag. Ang ginawa ko lang kasi dyan is manual cutting lang. Pwede namang i-laser natin yan. So yan guys, yung mga partition wall or yung mga walling sa second floor. So nilipat ko na siya dyan sa may HPL na flooring. Dito guys is gagawa tayo ng floated or parang PVC panel kunwari. So ang gamit ko naman dyan is HPL pa rin na gold finish. So maganda kasi siya yung nagustuhan ko, maganda kasi yung kulay. So yan. So nag-start na ako diyang maglagay ng wall, finish ng wall. So naka-double walling po yan, bali nasa gitna yung sintra. So hindi talaga kino-cover ko pa yung sintra board na mga binibuild up ko ng mga wall. Hindi pa talaga yan yung finish niya. And nilalagay ko na yung mga parts. So hindi ko na nga pinakita dyan kung paano ko ginawa yung mga parts na yan. Naka-set up na rin po dyan yung mga ilaw po. Kasi mahirapan na kasi ako pag hindi ko pa isasabay yung mga ilaw. Kasi yung execution ng gawa ko is medyo mahirap, komplikado siya. Maraming process. Unlike sa mga ibang creator na iba yung execution nila. Tayo parang self-learning lang yung ginagawa muna natin. Kumbaga naghahagila pa tayo ng mga magaganda o iba-ibang diskarte para mapabilis yung gawa natin. So dyan guys, naglagay ako ng parang barriers. Ang gamit ko dyan is acrylic, clear acrylic para magmumukha siyang glass. And then yung black naman is nagsisilbing tubular, or ang ginamit ko dyan is acrylic black naman. So yan guys, tinitest ko yung mga ilaw.
Dito guys, mag-start na tayong gumawa ng mga accessories like doors. Yan po. So, gumawa tayo ng pintuan dyan. So, ang gamit ko sa pintuan na yan is vinyl tiles na wood finish. So, yan guys. So, nilagyan ko siya ng pin para mabubuksan-buksan natin yung pintuan. Doon sa pin guys, gumamit lang ako ng wire. So ayan guys. Yan naman is yung door jamb. Yung sisilbing door jamb ng pintuan. So ayan guys. So ang ginamit kong baling doorknob dyan is yung ulo ng ulo ng blind rivet, pinutol ko siya and then dinikit ko na lang para magsisilbing pinaka doorknob niya. Yun lang yung naisip kong gawin. So ayan guys, lalagay na natin yung pintuan. So ayan guys. Dito guys, nag-start na rin ako mag-design ng ceiling sa may ground floor. So nag-design ako dyan ng mga cove light. Nilagyan ko siya ng mga drop ceiling and then sinabay ko na rin yung mga ilaw niyan. So yan guys, sineset up ko na. Ang finish pala ng ceiling ko guys is HPL pa rin na white glossy para magre-reflect yung mga ilaw. Dito guys, nag-start na akong gumawa ng TV wall. So yan guys, nakikita nyo yan yung
gagawin kong TV. So nilagyan, ang gamit ko dyan is acrylic diffuser white, and then yung background naman niya is HPL pa rin na wood finish. Dito guys, gumamit tayo ng sticker or printed sticker. Clear po yung ginamit ko dyan pala na sticker, printed, para malinaw yung maganda yung buga ng ilaw, and then pag pinailaw na yung parang totoo talaga yung TV. So yan guys, medyo lang yung sa camera, pero pag tiningnan mo yan, actual is maganda po talaga siya, parang totoo talaga. So yan guys, pinatouch ko na yung TV wall doon sa pwesto niya para ma-set up ko na rin yung wiring. So yan, tinetest yung natin, yung connection. So yan, mini-make sure ko talaga guys na okay yung ilaw, kasi mahirapan na akong ayusin siya pag pumalya. Dito guys is gagawin ko yung hagdanan papunta sa second floor. Ang gamit ko din pala dyan is vinyl tiles. Pinili ko yung vinyl tiles kasi madali siyang ikat. Unlike sa HPL na kailangan mo siya ng kikil or liha. Tapos matigas siya ikat. Once na magkamali ka naman ng cut is nababasag po yung HPL. Unlike dito sa vinyl na malambot lang talaga siya ikat, di masakit sa kamay. So dyan guys, gumamit ako ng acrylic. Na nakikita nyo, gumamit ako ng lighter para lang mabend yung acrylic. So yan guys,
Yan guys, gumawa ako ng sofa. Ang gamit nating materialis dyan is 6 mm na Sintra board. So kinikil natin yan para matanggal yung talas sa mga kanto. Kino-curve natin yung kanto para magmumukhang totoo na rin. Kagaya ng sofa na nakikita nyo. So yan guys. After nyan is pipinturahan ko siya. First is primer yung tinira ko, and then yung finish niya is brown. Brown ang napili ko para bumagay siya doon sa TV wall. Yung center table ko pala is end cap po yan. Ginawa kong table. Or yung decorative bowl. So dito guys, gumagawa na ako ng mga bead sets. Dito guys, gumagawa ako ng kitchen. So ito yung mga kitchen cabinets. So para siyang modular na rin. Kasi gumamit ako dito ng HPL din. So para talaga siyang totoong cabinet.
So ito yung finish ng kitchen natin guys. Nilagyan ko na rin siya ng mga ilaw. So yan guys. Dito naman guys, ito yung closet with cabinet doon sa may second floor na room. Ito pala yung mga upuan natin guys, made by acrylic ulit. And then yung pinaka ano niya is HPL pa din. So ayan naman yung dining table ko. So set up natin yung mga upuan dyan. Dito guys, nag-start na akong gumawa ng ceiling sa may second floor. So yun yung nilagay kong mga ceiling guys. Please like and follow. Share nyo rin yung video ko guys para lumago pa yung bahay ko. Thank you guys sa support nyo. Sa solid supporters ko, thank you, thank you, thank you guys. Mas lalo ko pang pag-iigihan yung paggawa ko ng mga ganitong content. Thank you sa solid support. God bless us all. So yan guys. Isasalpak ko na yan. Dito guys, gagawa tayo ng mini pool or swimming pool. Yung sahig pala niyan guys, or yung flooring, made by HPL pa rin. Ang brand niya is Formica.
So yung pinaka full naman natin, yung kulay blue, acrylic po yung gamit ko dyan, na true color na mismo na blue. So yan guys, yan yung loob. And then ito yung finish ng ano po, ng full. Yung ginagawa ko guys, ilalagay natin yan sa swimming pool na ginawa natin. So, made by Sintra board yan. Gumamit ako ng spray paint para kumapit yung buhangin dyan sa Sintra board. Yung buhangin na yan is galing pa talaga yan ng Murong, Bataan. So, totoong buhangin po talaga siya. Buhangin dagat. So, yan po. Yan yung finish niya. Guys, pa-share naman ang video ko guys. Thank you so much sa solid supporters ko. Thank you guys. Pangit ba? May God bless us all. Thank you for watching.